Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nalaman na nga ni Olga na ang Red Phoenix ang nagbebenta ng Red Chaser. Kaya ayon kay Ramon ay uubusin niya ang Red Phoenix. Pero ayon kay Don Julio ay hayaan daw nilang si Jesus ang trumabaho sa Red Phoenix. Kaya hinahanap nila si David pero wala ito. Agad namang tinawagan ni Ramon si Bullet at imbis na pauwiin si David ay inalam ni Ramon kung nasaan ito para puntahan ni Ramon. Samantala, ubos na naman ang pera ni David sa kasino. Wala ba naman kasi siyang laban dahil baguhan lang siya at ang kanyang mga kalaro ay mga batikan na. Dahil dito ay iniisip ni David na dinadaya siya kaya galit na galit siyang nagwala. Todo awat naman sa kanya si Bullet pero ayaw paawat ni David. Dito ay bigla ang dumating si Ramon kaya biglang tigil sa pagwawala si David. Hindi magagalit si Ramon kay David, bagkus ay maawa pa siya dito. Iniisip kasi ni Ramon na problemado ang kanyang anak dahil itinakwil ito ni Marites. Sa kabilang banda naman ay kampante nga si Tisay na hindi siya mahabol ni Tanggol dahil 2 beses niya na daw itong naisahan. Masaya sila dahil tiba-tiba sila sa kanilang nakarnap dahil sa taas ng presyo nito. Ngunit dito nagkakamali si Tisay dahil inaabangan siya nila Tanggol sa bar sa kanyang pinagtatrabahuan. Naisip na ito ni Tisay kaya ilang araw siyang hindi papasok. Pero matyaga sila Tanggol na abangan doon si Tisay. Kaya sa pagpasok ni Tisay ay akala niya ay ligtas na siya. Pero dito siya bulilyaso dahil nandoon sila Tanggol. Ngunit magiging magkaaway nga ba itong grupo ni Tisay at grupo nila Tanggol? Ang sagot ay hindi. Bagkus ay magiging magkakampi pa. Magiging magkasosyo sila balang araw sa negosyo sa sasakyan. Pareho kasi sila ng linya. Parehong pabor sa dalawang grupo kung magkakampi sila dahil iisa lang ang kanilang layunin. Ito ay magkaroon ng maraming mamahaling sasakyan at maibenta ito para magkapera. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!